Magandang araw po muli sa inyong lahat. Tanong lang po, may kakilala po ba kayong walang utang na loob? Ano kaya magandang gawin sa mga taong walang utang na loob? May nabasa po kasi akong balita tungkol po sa isang babae na dinonate po niya, binigay niya yung kidney niya sa kanyang nobyo. Inoperahan po itong boyfriend niya, nilipat po yung bato ng babae dito po sa lalaki. Success naman po, nabuhay itong kanyang nobyo. Pero alam niyo po kung anong nangyari susunod? Pagkatapos gumaling ng lalaki, iniwan niya yung girlfriend niya. Pinagpalit niya sa ibang babae. Grabe, no? Ano po kayang magandang gawin dun sa lalaking yon? Kunin na lang po natin ulit yung bato, no? Pero nakakabilib po itong babae kasi walang sama ng loob sa puso niya. At pinagdadasal pa niya yung kanyang naging nobyo. Ang tanong, kaya mo rin bang maging mabait at mabuti sa mga taong walang utang na loob? Mahirap po yan, di po ba? Kasi para sa ating mga Pilipino, napakahalaga ng utang na loob. Ang utang na loob po sa atin or personal indebtedness ay hindi lang po simpleng pagbabayad ng utang. Hindi mo naman mababayaran ng utang na loob di po ba? Pero ang utang na loob para sa atin ay isang pasasalamat galing sa puso. Makapal na lang ang isang tao na walang utang na loob. Di po ba? Yan bang tipong tinulungan mo na, ikaw pang sisiraan, inalagaan mo na, pero ikaw pang kakalimutan. Pinagkatiwalaan mo, pero ikaw pa ang pinagtaksilan. Kaya nga minsan meron mga ibang nagsasabi, may espesyal daw na lugar sa impyerno para sa mga taong walang utang na loob. Para po sa ating mga Pilipino, marangal kang tao kung may utang kang loob. Kung mahalaga sa ating mga tao ang utang na loob, pati din sa Diyos. Kapag marunong kang tumanaw ng utang na loob sa Diyos, hindi ka lang marangal, hindi ka lang mabuti, banal. Amen? Pero ang Diyos, iba po sa atin Hindi siya katulad nating mga taong naghihintay ng kapalit. At ito po ang pinapaliwanag, pinupunto ng ating ebanghelyo. Narinig po natin ang kwento ng talimhaga ng alipin na may utang sa hari. Meron daw pong isang lingkod na may utang na napakalaki. Sipin niyo po, 10 million daw ang kanyang utang. Hindi daw siya makabayad. Kaya anong ginawa nitong alipin? Lumuhod daw siya sa harapan ng hari. Umiiyak siya, nakikiusap siya, nagmamakaawa siya. Sa totoo lang, dapat ipakulong na siya. Pero anong ginawa ng hari? Naawa daw siya. Binura niya yung utang, kinalimutan niya yung utang niya, at pinatawad siya. Sipin niyo po yun, 10 milyon, pero parang piso lang sa hari. Jackpot po itong lingkod, di po ba? Napakapalad niya. Para siyang nanalo sa loto. Pero mga kapatid, ito po yung naging masakit at malungkot sa kwento. Pagkalabas daw nitong alipin, nakita niya yung kapwa niya alipin. May utang sa kanya. At magkano yung utang nung kapwa niya lingkod sa kanya? Hindi po 10 milyon. 500 piso lang. At ano pong ginawa nito pong napatawaran na alipin? Hindi siya naawa. Hindi siya nagpatawad. Sinakal daw niya yung alipin. Pinahiya niya at pinakulong niya hanggang siya'y makabayad. Tanong ko po sa inyo, bakit naging marahas itong alipin na napatawaran naman sa kanyang mga utang? Hindi naman siya sinakal ng hari. Hindi naman siya pinahiya ng hari. Hindi rin siya pinakulong ng hari. Siya, 500 lang yung utang ng kamukha niyang alipin. Handa siyang pumatay ng tao? Kaya nga, nung narinig daw ng hari, yung ginawa niya, galit na galit siya sa kanya. Para ba sinabi ng hari, wala ka bang utang na loob? Hindi mo ba nakita, naalala, yung kabutihan na pinagkaloob ko sa iyo? Ang kapatid, tandaan niyo po ito. Kapag nawawala ang iyong utang na loob, nagiging kang masama ang iyong loob. Kapag nakakalimutan natin ang kabutihang tinanggap natin, nagiging malupit tayo sa iba. Tingnan niyo po ang buhay niyo. Ilang beses ka nang pinatawad ng Diyos?
Hindi isang beses, hindi 10 beses, araw-araw. Dahil ang nakasulat sa Biblia, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya kung ikaw ay nagising ngayon, anong ibig sabihin? Pinatawad ka ng Diyos. Kung hindi ka pinatawad ng Diyos, dapat nalagutan ka na, dapat patay ka na, dapat wala ka na. Pinapatawad tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan, sa ating mga pagkukulang, sa pagiging makasarili natin, araw-araw. Kung tutuusin niyo po, napakalaki na ng utang natin sa Diyos. Ang kanyang anak, binuwis na niya ang kanyang buhay sa krus. Pero tayo, anong ginagawa natin? Patuloy pa rin tayo sa ating pagkakasala. Patuloy pa rin tayong lumalayo sa Diyos. Patuloy pa rin tayo na hindi natin iniisip ang Panginoon. Kaya nga, anong magandang gawin? Tanawin natin ang ating utang na loob sa Diyos. Sa paanong paraan? Hindi sa pamamagitan ng pagbibigay ng pera, hindi sa pamamagitan ng pagsisindi ng kandila, hindi lang sa pamamagitan ng pagdarasal, o hindi sa pamamagitan ng pagiging mabuti sa ating mga kapwa, sa pamamagitan ng pagpapatawad natin sa mga nagkasala sa atin. Kung gusto mo makabayad sa Diyos, yung awa na tinanggap mo sa Kanya, pagkaloob mo naman ng awang yan sa iba. In other words, pay it forward. Meron pong isang estudyante na pumasa po sa board exam. Nakailang take po siya, pero sa wakas, pumasa siya. Kahit na mahirap lang po itong estudyante, marami po ang tumulong sa kanya, nagpaaral sa kanya, at nagpa-bless daw po siya, nagpapasalamat sa Diyos. Pumunta siya, lumapit siya sa pare, nagpapadasal. Pagkatapos po ng blessing, nagtanong siya sa pare, Father, ano po kayang magandang regalo dito sa mga taong sumuporta sa akin, nagpaaral sa akin? Sumagot po ang pare, sabi niya, kung binigyan ka ng isang basong tubig, huwag mong ibabalik yung baso ng tubig na yon sa nagbigay sa iyo. Sa halip, maging ilog ka na nagbibigay tubig sa maraming tao. Ganda po, no? And I want you to remember that. If someone has given you a cup of water, do not try to give that same cup of water. Instead, become a flowing river of kindness, of love, of generosity to everyone. Because gratitude is not repayment. Gratitude is a multiplication of love. Kaya kung gusto mo talagang tumanaw ng utang na loob, huwag kang madamot. Amen? Maging mas mapagbigay ka pa. At umpisahan mo sa pagbibigay ng awa at pagpapatawad. Meron din pong isang lalaki ang gumaling sa cancer. Praise God. At nagdadasal daw po siya sa Diyos. Pumunta siya sa simbahan, lumuhod siya. Tinatanong niya sa Panginoon, Lord, paano ba kita masusuklian? Sa kabutihan na binigay mo sa akin, ikaw ang nagpagaling sa akin. At nadama daw po ng lalaki sa puso niya. Para ba siyang kinakausap ng Diyos? Sabi ng Panginoon sa kanya, kung gusto mo akong bayaran, mahalin mo ang katabi mo. Lumingon-lingon po itong lalaki. Wala naman siyang kasama sa simbahan. Mag-isa lang daw po siya. Kaya nagtanong ang lalaki, Lord, sino ba tinutukoy niyo? At sumagot daw po ang Diyos, sabi niya, basta't lahat ng mga tao na makikita mo, makakasalamuha mo, mahalin mo sila dahil parang ako na rin ang minahal mo. O nga naman po, no? Di ba turo yan ng ating Panginoong Jesucristo? Whatever you do to the least of your brothers and sisters, you do it unto me. Baka nakalimutan na po natin yan. Kaya nga, nagiging napakasama ng ating ugali. Baka nakakalimutan po yan ng ibang bansa. Kaya kaya nilang magpaulan ng mga rockets, ng mga missile, ng mga bomba. At wala silang pakialam kahit na makapatay sila ng mga maliliit na bata na nag-aaral lang. Di po ba? When you hurt other people, you're also hurting God. But when you take care of other people, when you love other people, when you're kind to other people, you're also being kind to God. Mga kapatid, tandaan niyo po, may utang na loob tayo sa Diyos. Mismong buhay natin. Utang natin sa Kanya. Pero kung gusto mo siyang bayaran, itong gawin mo. Maging mas mapagmahal ka pa. You, others. Amen? Kaya, kung pinatawad ka ng Diyos, magpatawad ka din. Kung nakatanggap ka ng awa sa Diyos, maawa ka din.
kung nakatanggap ka ng biyaya galing sa Diyos, biyayaan mo naman ang ibang tao. Ang utang na loob sa Diyos ay binabayaran sa pamamagitan ng pagmamahal at ng paglilingkod sa iba. Kung gagawin natin ito, ang ating mundo ay magiging sagana, magiging masaya, magiging payapa. Di po ba? Magdasal po tayo. Naway araw-araw palagi tayo tumanaw ng utang na loob sa Diyos. Kahit na maraming tao ngayon sa ating buhay, sa buong mundo, ang walang utang na loob ang nagiging napakasama ng kanilang loob. Dahil kapag may utang na loob ka sa may kapal, magiging makapal ang iyong pagmamahal. Amen? Kapag marunong kang tumanaw na utang na loob sa Diyos, dito, makikita mo at mararanasan mo, magiging mabuti ang iyong loob. Hindi lang ngayon, kung hindi hanggang sa magpa sa walang hanggan. Amen.